1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Boom mga kababayan, nakakagulat po ito. Ang bagong video ni Saldico ay biglang lumutang. Mga kababayan, sa punto pong ito, muli po nating balikan ang video ni Saldico at ito na naman pong bagong video na nanggaling po sa Senate Hearing Committee, mga kababayan, nang hindi na po ito Blue Ribbon Committee, parang pink committee na to eh. Pinky Committee. Alright mga kababayan, panoorin po muna natin ito. Kasi magtutugma po itong dalawang witness na ito na talaga naman mga kababayan, kung i-compare po natin dito, ayan ito pong si Sergeant Gutesa ay wala pong takip ang mukha. Itong dalawang ito meron. Pero tanggap ni Lacson, walang question yan. Tanggap ni Peng. Peng. Tuloy. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource speakers, Lapitan resource nyo. persons. Hindi, lapitan mo na lang at Lapitan mo. hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Hawakan mo, sabihin mo. Lalabang ka? Labakan mo sa balikat. Your Ika? Honor, Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo? Ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nila ang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Discaya. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Itinuro ng dalawang Ayan na mga kababayan, si Romualdez daw po ang nakabili ayon dito sa nakatakip ang mukha na witness ni Pinky Hearing Committee. Hindi na po Blue Ribbon. Pinky Ribbon Committee. Hindi, joke lang po yan Senator Lacson. Tamang-tama nga rin siya, pangalan mo Pinky, di ba? Tamang-tama. witness si Discaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Discaya na tanggalin ng dalawang witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Gate ni Discaya, hindi raw niya makilala ang dalawang witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang aligasyon ng dalawang witness bilang logically at physically impossible dahil na rin sa sinabi ni Discaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli naman binanggit Yan mga kababayan bago po natin ipagpatuloy ito, bigyan ko muna ng konting reaksyon dahil hindi pa po tayo nakakapag-intro. Bibigyan ko muna kayo kung ano po ang ating pag-uusapan ngayon. Kitang-kita po ninyo, hindi ko po kinakampihan dito si Martin Romualdez mga kababayan, sapagkat ito po, ang mahalaga po rito
ay atin pong masolusyonan kung ano po ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga analogy, no? At mga reaksyon at mga opinion. I-share ko po sa inyo kung bakit nga ba itong impeachment ni Pangulong Marcos Jr. ay totoo. Mayroon po akong basihan, mga kababayan, at mapapanood nyo po ito rito. Now, mayroon din pong basihan ang hinala naman po ng iba, lalo na nga si Congressman na Pulong Duterte, na ito ay house show. Or sabi nga ng ilan, muro-muro. Ito ay sadyang gawin para lang po si Marcos Jr. ay, mga kababayan, ay makaiwas po or magkaroon na siya kaagad ng tinatawag na 1-year roll ban, no? Pag sinampan na siya ngayon, hindi na siya pwedeng sampan ulit ng pangalawa, katulad sa nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema, mga kababayan, may mga naglalabasan po ngayon, hindi po sa kinakampihan ko si Martin Romualdez. Pero panoorin niyo po ito, itong buong video na ito, at makikita niyo po bakit si Senator Marcolita at itong si Boying Remulla mukhang nagkakainitan na naman dito. Sandali, Bemar. Wait lang, Bemar. Wala naman si Remulla kahapon dyan. Ang nakita namin, DOJ yung kasagutan ni Senator Marcolita. Yes, tama ka dyan. Pero yan nga ngayon ang aking ihahatid sa inyo. Bakit napasok si Boying Remulla dito sa eksena? Re-reactionan lang naman po natin, mga kababayan, at pagtutugma-tugmain natin bakit totoo itong impeachment ngayon at bakit tila bagang itong si Martin Romualdez ay mukhang may ganunan na sila ng kanyang pinsan, laglagan na itits, di ba? Plus itong si Boying, andito pa rin ang kanyang kamay, ang kanyang galamay, nang gumagalaw pa rin ngayon. Sabi nga nang napanood ko, nang sinumpong ang aking kamay, gumalaw. Nagbendalo yung kanyang kamay. Yan, mga kababayan. Napakarami po rito. Panoorin nyo po ito ng buong buo. Kasi makikita nyo po kung ano po ang ibig sabihin sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa. Okay? So ito, bago po natin umpisahan, mga kababayan, magpasalamat po muna ako sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng ating mga video. At sa mga bago pa lang, marami pa ako nakita mga bago lang, maraming salamat din po sa inyo, kabayan. Consider mo naman subscribe. Wala pong bayad yan. Yung like, share, subscribe, wala pong bayad yan. Walang bayad, huwag ka mag-alala, hindi po mababawasan ang inyong bulsa. Maraming salamat sa inyo kasi dyan lang po kami umaasa ng aming sinasahod. Wala po kaming sweldo sa kanino mang politiko. Kaya salamat po sa inyo dahil po sa inyo nagpapatuloy po kami bayad ng kuryente, internet, pambili ng mga pyesa gamit ng aming pagbablog. At syempre baka kakain kami. Yan ay marangal kasi trabaho po namin ito. At ang trabaho namin ito ay may prinsipyo, mga kababayan. Na ano yon? Matino at maayos na prinsipyo. Hindi bangag na prinsipyo. Yan po ang inyong ipaproud sa amin. Dahil kami, nandito po kami bilang Organic Duterte supporters. Kung isa ka dyan, tuloy ka. Kung bangag supporters ka, abay, hindi ka dito welcome. Pero pwede ka manood, okay lang, no? Pwede ka manood, pwede ka mag-comment dyan. Walang problema. Tinatanggap lahat yan. Okay? So, ito. Tuloy-tuloy na muna natin ito, mga kababayan, para sunod-sunod din natin reaksyonan. Ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Diskaya. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mima Ropa, Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa muka. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldico sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection since
The case is already pending before the Sindigan Bayan. Kindly expose your face. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para Yan mga kababayan, alam nyo, isa pa sa naamoy ko dito, amoy mala Risa Hontiveros na galawan, lalo na nga ito mga kababayan na nakatakip din ang mga mukha nito mga witness. Nasa namang tinanggap ni Lacson, ano po ba ang ibig sabihin at ano po ba ang pinupunto dito mga kababayan? Isa-isahin muna natin, balikan natin itong konti, balikan lang natin. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo? ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South. Ang Natin itong proceeding muna. Sige, miss. Ayan mga kababayan, itinuro po dito si Curly Discaya. Nitong dalawang nakatakip ang mukha. Ang gawain ito, nakita na natin ito kay Risa Hontiveros doon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Ano pong nangyari? Bandang huli po, nagbulgar po si alias, sino ba yun? Si alias Michael ba yun? Nagbulgar po na binayaran daw po siya, no? Dito ni Hontiveros ng halagang 1 million. Ano kaya mga kababayan? Ito'y tanong lang naman ito kayang dalawang ito bandang huli magbubulgar din ito. Bigla rin po itong magtatanggal na ng kanilang face mask at mag-upload sa YouTube tsaka sa Facebook at sasabihin nila mga kababayan hindi ko po yan sinasabi na mangyayari yan sa kanila. Pero syempre, alam mo yun, nagiging alert na lang tayo. Nagiging na tayo kasi nga ginawa na ito ng senador na si Hontiveros, yung paborito ninyong sino ba yun? Ang tawag ni ano ang pangalan ang tawag ba sa kanya? Si Queen of Insertion. Oo, yan. Siya yung unang sumamba kay Santo Kian na ayan mga kababayan. So ayan Ngayon, tinatanggi ito ni Curly Discaya kasi ayon nga kay Curly Discaya, hindi pa daw siya nakapunta diyan sa Forbes, no? Parang napaka-imposible naman yata na hindi siya nakapunta sa yaman ba naman niya, di ba? Imposible hindi man lang siya dumaan diyan kasi pwedeng daanan yan ni McKinley. Madadaan lang yan di ba? Open naman yan dati, hindi talaga open yan. Pero nung nagbukas ang BGC, open na yan. So, imposible siguro hindi niya wala siyang idea ng mga kabahayan. So, doon lang sa part na yon, na-imposiblehan ako. Pero nevertheless, pwede naman pong mapatunayan ng kanyang sinasabi. At yung sinasabi nitong mga ito, may CCTV po yan, mga kababayan. Yung mga squatter nga lang yung mga bukid nga lang, yung mga lugar na nga lang mga probinsya, may mga CCTV. How much more yung Forbes Park na yan, di ba? Napakayamang lugar yan. So tad-tad ng CCTV yan. Doon pa lang kung totoo talaga na nagkita itong mga ito, bakit hindi kayo naglabas ng CCTV? Katulad mga kababayan, nung paglabas ni Sergeant Gutesa, di ba? Nagsasabi rin sila, malamang may CCTV yun. Nasaan na yun mga kababayan? Wala na, no? Wala na, di ba? Mayroon pa ba kayong narinig na, naglabas ng CCTV, ito yung CCTV. Imposibleng walang CCTV diyang lugar na yan. Sige nga, kayo, na mga viewers, na mga, lalo na taga Metro Manila, at yung mga nakapunta na sa Makati, nakapunta na dyan sa lugar na yan, sa McKinley, sa BGC, sa Forbes. Sa tingin nyo walang CCTV dyan? Baka bawat isang dangkal dyan, may tagtad ng CCTV yan Isang hakbang mo, may CCTV yan Sa sobrang yaman ng lugar na yan. Di ba? So, kayang-kaya talaga ito mapatunayan. At, hindi sa pinagtatanggol ko, itong si Martin Romualdez, may point yung abogado ni Martin. Puro ito hearsay. Puro ito hearsay, di ba? Hearsay lang yung sinasabi nito. Hearsay lang ang sinasabi nito. Kasi tinakipan nga ni Lacson malay mo balang araw, di ba? Iba na naman sabihin yan. At paano tayo nakakatiyak dyan? Yan po, tinanggap kagad ni Lacson. Samantalang si Sergeant Gutesa, di ba? siniraan nila sa pamamagitan ng hindi daw
yung kanyang notary public, piki daw yung perma. Yun, walang takip ang mukha, kitang-kita, di ba? Ayan, no? Ngayon, mas credible na ito sa kanila, itong nakatakip ang mukha, kaysa dito kay Orly Discaya, ay kay Orly Gutesa. Parehas din naman sila, mga kababayan, di ba? Kasi si Gutesa, hindi na, ano na siya eh, parang private na siya eh. Hindi na siya public o ano eh, di ba? Kasi retire na siya eh, resign na ba? Retire. So hindi na siya opisyal, hindi na siya nagtatrabaho sa gobyerno. Sa bagay, nasa gobyerno pa naman itong si Saldico. Okay. Tuloy-tuloy na natin kay Saldico, mga kababayan. Ito talaga ang malupit. Ito ang, dito ako, mga kababayan, isa pa ito sa parang, hindi natin napansin, may ganito palang video si Saldico. Ano? Kaya ko sinabi na bagong video ni Saldico na lumabas. Dahil dito, mga kababayan, ito, panoorin natin. Panoorin natin, ha? Saan na ba yun? Ito. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Ayun, mga kababayan, dyan daw po sa Tamarin Street, malapit din pala ang bahay ng Pangulo. Kaya dyan ang instruction sa kanya, na dyan dalhin. Dahil dyan malapit ang bahay ng Pangulo. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Maliwanag yan, ha, mga kababayan. Ininstruksyonan siya dito ni Martin na dyan daw ibigay kasi yan yung pinakamalapit na drop-off point sa bahay ng Pangulo. So, ayan. May kunik pala ito, mga kababayan, yung mga lugar-lugar. Ano pang isa, mamaya, mga kababayan, di ba? Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ay, grabe, Marcos Jr. Ikaw pala ang nag-utos kay Martin na bilhin, no? Yung bahay dyan sa number 30 Tamarin Street para imbakan ng pera. Ang lupit. At bakit dahil dyan? Kasi malapit yan sa bahay mismo ng Pangulong Marcos. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Bakit kaya, mga kababayan, hindi rin pinapatawag itong si Jojo Cadiz dyan kahapon? Di ba? Bakit hindi pinapatawag itong si Jojo Cadiz para magpaliwanag siya dito? Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Ayan! Dadalhin daw po pala ito sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasi nga magkalapit lang eh. Doon sa drop-off point eh. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Yun, 800 million na naman, kulang-kulang 1 billion na. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan, siya mismo ang naghatid kasama ang kanyang mga tauhan at driver. Si Gutesa ba ay pupwedeng driver, pupwedeng tauhan? Pwede. So kasama si Gutesa ni Saldico na tauhan niya na paaring driver or bodyguard or kung ano pa man ang tawag kay Gutesa. Yan, mga kababayan. Legit. No? Konektado. Teka, sandali. Mayroon pang isa. Naalala nyo, mga kababayan, bakit bukod dyan sa Tamarin Street,
dyan sa Forbes Park na bahay daw drop-off point ni Martin Romualdez, dinideliver ang pera. Bakit dyan? Kasi malapit pala yan sa bahay ni Marcos Jr. Dyan din sa Forbes Park. Ang tanong, BMR, bakit mayroon din doon sa Aguado Street sa malapit sa Malacanang Palace? Sino ba ang malapit doon sa Aguado Street sa Malacanang? Sino ang nakatira doon? Kailangan pa bang i-memorize yan, kabayan? Ay! Ayan na mga kababayan! Ito ang sinasabi ko sa inyo na bago video ni Saldico. Bago po in the sense na nagkunik-kunikta pala ito mga kababayan. Ang bahay pala dyan sa Forbes Park, ha? Ang dati pala isipan ko bakit mayroon ng Forbes Park, napaka-secured na yung lugar na yan kasi maraming gwardiya dyan at saka walang basta-basta nakakapasok na squatter dyan. Walang basta snatcher dyan na makakapasok. Di ba? Matitindi po yan, matataas ang mga pader dyan, talagang mga ano yan Tsaka walang basta-basta ano dyan, nadaming pulis dyan, padandaan, pati mga security guard. Kumplito dyan. Di ba? Bakit? Mayroon na nga dyan, mayroon pa doon sa Malacanang, doon pa dinideliver. Ang ibig palang sabihin mga kababayan, kasi malapit doon sa drop-off point. So, kung bibigyan po natin ng logical analysis, may bahay si Marcos Jr. sa Forbes Park, malapit sa Tamarin kay Martin Romualdez na drop-off point. Doon naman sa Aguado, mayroon din malapit sa Malacanang sa Palasyo. Parehas kaya na nag-deliver? Mga kababayan, yan ay tanong ko lang. Yan po ang bagong video ni Saldico, mga kababayan. Luma na siya pero bago siya, di ba? Yan pala yun mga kababayan. Nako. Di ba? So, ngayon, eto na. Lipat na tayo dito kay Marcoleta at dito kay DOG Boyeng Rimulya. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Program. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit na sa memorandum, huwag mo ipipilit.
Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo, pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangongolekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. Ano yun? It is not, sir. It is been the law. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala, ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Talagang napakaano mga kababayan, ano? Alam mo yun, yung feeling na nagmamalasakit talaga sila sa taong bayan. Atat na ba kayo? Mamaya mga kababayan, papakita ko po sa inyo yung malalim na paghihimay dito sa kanya ng sinasabi. Tandaan nyo ha, malasakit na malasakit. Ano ba yung makakuha tayo ng kunti? Nag-agree naman sila parehas party. Di ba? Bakit ganito mga kababayan nila pinapaikot ang istorya? Tuloy muna natin ang konti. Gigil na ako eh. And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Mamaya mga kababayan ha, reaksyonan ko na kasi gigil na ako dito eh. Doon pala sa mga nagsasabi na, ipatapusin mo muna yung video, pasensya na po kayo ha, sir. Sir, ma'am, kung sino po yung, may nabasa pa akong ganong comment. Kailangan po putol-putulin dahil reaction video po ito. Hindi po ito diretsong palabas. Ngayon, kung ayaw nyo po ng reaction, panoorin nyo po yung buong video na ito. Doon na po sa Senate, no? Kumuha lang po tayo ng mga area, no? Kasi nga makaka-copyright po tayo. Sana maunawaan nyo kami. Kung hindi nyo naman maunawaan, bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo kaming unawain. Okay? So ito, mga kababayan, bakit ba si Boying pa rin ang nakikita natin dito? Bakit mo ba sinabi, BMR, na si Boying ang kasagutan dito ni Marcolita? Una, ganito pa rin ang ginawa ni Boying. Pinanggalingan ni Boying, same pa rin, ganito pa rin, pinipilit pa rin nila yung restitution na yan. Na pinipilit naman din ni Senator Marcolita, patuloy niya itong kukwestiyonin. Bakit? Kasi nga, wala po ito sa tamang
rules, sa tamang reglamento ng ating batas. Oo nga, nandun na tayo. Mayroon kayong pagmamalasakit sa taong bayan. Natanggapin natin itong mga umamin. Oo nga, umamin ka na. Umamin nga, pero hindi pa nga yun tapos eh. Sino ba ang dapat na mag-aano nito? Di ba kailangan muna ng korte ito? Mayroong judge na nagsabi, oh, ayan, sinabi ni judge na yung isa sa uli mo ay halagang 1 million, 1 billion, ito ngayon isa sa uli mo. At saan mo dadalhin yung pera pag sinauli mo? Sa treasury. Mayroon bang ganon? Mr. Padulyon, wala, di ba? So bakit mo yung pinagpipilitan? Bakit? Ayun na ngayon mga kababayan, ang malalim nating bubuklatin na analysis dito. Alam niyo mga kababayan, itong Marcos Jr., itong admin na ito, baon na po sila. Ang kanila na lang pong ginagawa ngayon ay hanap palusot kung papaano makapalusot. Alam nyo, sa totoo lang, masakit man isipin, kasi alam ko bubuying eh. Pero alam nyo, napakatalino nitong buying na to dito, mga kababayan. Masakit man isipin ko yun, ano, matamang ko mang isipin, napakasakit na napakatalino pala ni buying, napakatuso. Bakit mga kababayan? Bakit? Halika, lapit ka ng konti, paliwanag ko sa iyo. Dito lang ito ha. Hindi nyo po ito napapanood sa ibang mga vlogger na ganitong klaseng paghihimay at pag-a-analyze. Kasi po, ginamit nila itong dahilan para mahawakan nila ang lahat. Dahil sasabihin nila, ayaw mo yung makipag-cooperate eh. Ayaw niya ito yung ano namin eh, makipag-cooperate ka dito. Gusto ka namin gawing isa lang ay ano ka namin sa witness protection program, pero itong kondisyon. Itong mga diskaya umayaw. Dahil una nga, may nagpapayo sa kanilang abogado na mali yan. Kasi ito nga parang namamali pa nga dito si Diskaya eh. Parang sinasabi pa nga niya itong ninakawan. Hindi ganun, no? Parang medyo sablay siya dito, siguro baka naano na rin siya, no? Hindi na rin siya masyado nakakapag-isip. Medyo hindi na rin niya alam ang nangyayari, mga kababayan. Siyempre, pressure na itong mga ito. Nakakulong ang asawa niya ngayon at sila na talagang dinidiin dito. Pero ganito. Una, paano ka magsasauli? Para bagang katulad din sa ginagawa ni Buying nung kay Bantag. Sumuko ka na Bantag, face the music. Di ba wala pa namang arrest warrant that time? Ganito rin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, buhing pa rin tong galaw na ito. Bindalo na bindalo pa rin ito. Yung law, kailangan muna, mayroon munang hatol na, sinabi ng judge na patunayan na ang ninakaw ninyo ay ganito kalaking halaga. Ngunit, dahil nga mayroon si Boying bindalo, ay hindi. Kami ang judge. Katulad din ng ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Hindi. Kami yung local judicial authority. Yung DOJ. Yan na yan. Yung husgado, yung DOJ, prosecutors na, taga-OSEG na, ano pa, huwis pa. Gets nyo kabayan? Ganyan ang ginawa ni Buying. Ganyan na ganyan lahat. Talagang inaano niya. Pinapakyaw niya lahat. Kamag-anak siguro ito ni Manny Pacquiao, si Buying, ano? Pinapakyaw niya lahat. Kung naging boksingero ito si Buying, baka lagpasan pa nito si Pacquiao. Ang talino ni Buying, ano? Bakit? Isa pa. Dahil dyan, nakahanap sila ngayon ng palusot. Nakahanap sila ngayon ng idea. Kita nyo na? Ang mga diskaya, ayaw nyo ha? Kumbaga nakakuha sila ng alas. Limbawa, baraha, 4 lang yung alas dyan. Nakadampot sila ng 2 alas. 2 na lang ang umiikot ngayon. Plus isang joker. Sino kaya ang joker? Diba? Sabihin na lang natin, 1 alas lang itong nakuha nila. Ano yun? Yan yun. Yung restitution na yan.
Nang wala pa sa panahon, kailangan mo na magbayad. Kumbaga, hinog sa pilit eh. Hinog sa pilit ito, kabayan. Bakit? Tandaan niyo po balang araw, pwede po itong questionin sa Supreme Court. Isa man dito sa mga nagbalik, pwede nilang erase balang araw, sasabihin nila, kaya lang naman po kaming nagsauli, napilitan na po kami magsauli. Kasi, ipit po kami. Hostage na po ang aming pamilya eh. Hindi ko po sinasabing ito ngayon ha. Pero di ba, ang senaryo, pwede nilang sabihin yan. At marami ng ganyan. Kaya lang naman ako nagsabi ng ganito na akong pumatay kay Magellan at Lapu-Lapu kasi nga po, naka-hostage ang aking pamilya. Katulad din sa nababalita ngayon kay Sergeant Cotesa na ayon kay Senator Aimee, babaliktad na. Paano hindi babaliktad? Eh, hostage daw ang pamilya. Hawak sila sa liig. Daw ha? Ganyan po ang laro nitong si Boying ngayon. Napakatalino pala talaga. Kasi dahil dyan, okay na tayo rito. Tapos, mayroon sila ngayon, nagsauli, di ba? Isipin nyo yun, saan nang galing yung mga pera na yun? Bigla na lang lumutang. Mga kababayan, bigla na lang lumutang. Saan galing yun? Parang yung droga doon sa Alitagtag, Batangas. Bigla na lang lumutang doon sa checkpoint. At yung sa dagat na rin, tuni-tunilada rin shabu rin. Bigla na lang lumutang, naglangoy-langoy doon sa karagatan ng norte. Cagayan ba yun? Saan yun? Ilocos? Grabe mga kababayan, Yan po ang utak nitong si Boying. Matindi pala. Napakalalim pala. Nakadampot na sila ng alas dito kasi nga, ayaw mong diskaya ha, ipit ka ngayon. Pag pumayag naman ng mga diskaya, mas natindi naman mangyayari. Kung pumayag itong mga diskaya, mga kababayan, mas malupit. Mas malupit ang mangyayari. Bakit? Kasi itong mga diskaya, ito talaga ang gusto nilang ikunik sa mga Duterte dahil matagal na ito. Wala pa ang mga Duterte, andoon na itong mga diskaya. Kaya naging tinik nila ito sa lalamunan, mga kababayan. Ang problema, itong mga diskaya, tinamaan po ng konsensya. Hindi po nagpadala sa malalim na laro ni Boying Pindalo-Remulla. Kung nagets nyo po mga kababayan ang aking analogy, paki-comment nyo po dyan sa baba. Nagets ko ba yung marang analogy? Kung hindi naman, manood ka na lang ulit. Ang ibig ko lang ipunto dito mga kababayan, ito pong si Boying Remulla, gumawa po sila ng paraan. Papaano po nila mahawakan sa liig itong mga tao na maaaring magsalita laban kay Marcos Jr. Yan po ang pinaka maikling paliwanag dyan. At ginamit nilang paraan ni Boying yung restitution na yan. Na which is, kung titingnan natin, bindalo ito. Kasi balang araw, bubukol din ito. Dahil kung pwede itong questionin at sabihin, sandali, illegal yung ginawa ninyong pagsauli. Illegal ang ginawa ninyong restitution, bagamat nagkasundo kayong dalawa, pero wala pong formal na judge decision or local judicial authority decision. Gets nyo kabayan? Yan. Sana nagets nyo po. Sana nagets nyo po. At salamat sa mga nakagets sa aking analogy. Si Boying pa rin po ang nandito ngayon sa DOJ. Kasi kanya pong galaw yan. Hindi naman po yung galaw ng mga dati pang DOJ. Kung sino-sino pa dyan. Tandaan po ninyo mga kababayan. Pinagpatuloy lang po nito ngayon. Kasi nga po, ayaw natin, di ba? Mga tao ni Boying yan. Di ba? Ayan mga kababayan, ang matindi dito. Ito, punta na po tayo. Balikan natin si Marcos Jr. sa kanyang impeachment. Totoo nga ba talaga na itong si Marcos Jr. ay ipinapa-impeach talaga o isa lang itong muro-muro or hawsyaw na hawsyaw lang? Isinampa na sa Kamara ang kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint?
Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga sa grounds for impeachment ang umunoy pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito muna mga kababayan, itigil muna natin dito. Ang una, ito po kasi ang ginawa nila yung pagsuko kay Pangulong Duterte sa dahig, dyan sa Netherlands. Ngayon, sa ICC. Ito, ayon pa sa mga nagsasalita, mukhang daw ito talaga, mukhang sinadya lang itong gawin. Ginuha lang itong basihan para makunik ito sa mga Duterte, mga kababayan. Tingnan nyo ha, mukhang ganito po talaga nilang ito. Parang ikinukunik na itong nagsampa na ito ay mga taga Duterte. Tingnan nyo ha, yung issue ng Nires, yung unang-una, yung ICC. Tapos yung ikalawa yata, ikatlo, yung kay Senator Aimee, yung adik, di ba? Pansinin nyo, saan ba si Senator Aimee panig? Di ba sa mga Duterte? At sa INC. Nagsalita siya noon ng rally. Tingnan niyo mga inuuna nila, Diyan pa lang sa mga puntong yan, pinagpapalagay nila, binibigyan na nila ng yung palaisipan yung tao na ito, Duterte supporters na to. Okay, isa-isahin natin tuloy. Pati na rin yung umano'y drug addiction ng Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. Ayan mga kababayan, ito po yung grounds ng impeachment kay BBM. Itong 5 na ito, nabasa na rin yata ito natin kahapon, or napanood na rin natin kahapon. Pero isa-isahin natin, yung una, yung ICC, tapos yung addiction, di ba? Tapos itong pagbito nitong 2023 budget hanggang 2026, pangatlo. Tapos ito namang nakinabang siya sa mga kickbacks ng budget, ghost flood control projects, ang 4. Pang-5, yung ICI ginawa para sa pagtakpan ng lahat. Ito ba lahat na mga ito mga kababayan? May katotohanan ba ito o wala? Sige, sagot muna kayo. Comment nyo ba? Lahat ng mga yan, napakalaki ng posibilidad na may katotohanan. Comment nyo yan. Lahat ng mga yan, napakalaki ng posibilidad na wala lahat katotohanan yan. Yan, dalawang yan, i-comment nyo. At ipaliwanag nyo kung bakit ganun ang comment ninyo. Ito, isa-isahin natin. Yung ICC, ano ang maaaring ni BBM doon? Mabilisan na lang natin mga kababayan, mabilisan na lang natin para mas maano nyo kaagad. Kasi tinalakay na din namin to sa Birada Agila kahapon. Yung ICC mga kababayan, ang malaking punto doon, yung local judicial authority. Hindi po dumaan si Tatay Digong doon. Maliwanag na kidnapping ang ginawa kay Tatay Digong. Pangalawa, yung mismong Rome Statute nagsasabi na kailangan idaan siya sa local judicial authority. So, doon pa lang mga kababayan, simplang na sila. At ikatlo, naglabas po ang Supreme Court ng magpaliwanag or sa susunod pa na mayroong ganon, kailangan muna, dumaan muna sila sa due process. Ika nga, tulad kay Senator Bato, pag mayroon uli mangyaring ganon, nagbabala na ang Supreme Court doon. Diba? Napanood na natin yun. So itong tatlong ito mga kababayan, reality ba? Totoo ba? Totoo. Kasi mismo ang Rome Statute nagsasabi na kailangan dalhin muna sa local judicial authority ang isang tao o isang mamamayan sa kanyang lugar o sa kanyang bansa bago bitbitin sa ICC. Which is hindi po ginawa ni Boyeng Rimulya. Kasi ang ginawa ni Boyeng Rimulya, binitbit mula sa NAIA sa pamamagitan ni Torre na hihilain ko yan si Tatay Digong diretso sa Villamor. Witness tayo dyan. Buhay na witness tayo. Hanggang dahig. Okay? Ang isa pa. Ano pa ba yung isa? Yung tatlo yun Wala na tuloy ako. So yun mga kababayan, doon na lang muna tayo. Basta, yun na yun. Nangyari doon, di ba?
Yun na yung maaari nating basihan na itong yung ICC, napakalaki ng punto doon na mismo yung ICC or yung Rome Statute ng ICC mismo nagsasabi kailangan dumaan sa local judicial authority. So, ang ICC, pag hindi nila ito inonor, ibig sabihin, sila mismo nilalabag nila ang sarili nilang Rome Statute. Tama? At ang ating bansa, ang ating hudikatura, ang ating Supreme Court, binastos po nitong pangyayaring ito. Winalang hiya nitong gawain na ito. Kasi po, bakit natin tinawag ng winalang hiya? Hindi na po ginalang eh. Wala pong ginawa eh. Di ba? Hindi po nirespeto. Tama hindi? Wala pong binigay na TRO, wala pong umawat. Di ba ang mga Pilipino, di ba itong mga nagtakasa sila bunuan, di ba? May mga ilbo yan, lookout bulletin. Wala pang kaso, di ba? Si Duterte wala malang, di ba, ang daming mga pagdadaanan sa immigration eh. Pero sa atin, kay Duterte wala, kay Tatay Digong. Yan, mga kababayan. Ano pa ba? Yung unprogram, pinirmahan niya. Kita niyo naman, di ba, yung 2025, nakabinbin pa rin yung apela ni Congressman Ongab, Atty. Vic Rodriguez, at Tatay Digong. Nakabinbin pa rin. At itong 2026, ganun din. Di ba? Mayroon pa rin mga ghost projects, mayroon pa rin mga pork barrel na dyan, na isingit pa rin ayon sa mga senador. Ayon kay Super Ate. Ano pa? Respondent benefit from kickbacks arising budget. Ayan, go. Ayan di ba sinasaldi ko? Di ba yan yun? Pagkatapos, mga kababayan, ICI, o ano bang nangyari sa ICI? Andoon sa Cebu, ang mga maraming namatayan dahil sa ghost projects, dahil sa mga depektong control projects. Sa Davao sila nag-imbestiga. Maliwanag, di ba? Ginawa ang ICI para pagtakpan itong Marcos administration. So, lahat ng ito, yung grounds for impeachment, BBM, 5, na i-final ni Atty. De Jesus, ay malaki po ang posibilidad na may laman po, may substance po itong kanyang complaint kay BBM. Ang problema, so okay na yan. Okay na, no? Naniniwala na tayo na seryoso po ito. Ang problema naman sa kabilang banda, itong si Atty. De Jesus di umano ay dati pa lang abogada ni Kukak. Panoorin natin si Kukak. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. De Jesus at Congressman Nisay. No one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni Atty. De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Atty. De Jesus. At napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Tandaan nyo yung contractor. Congressman na contractor daw po ito si Congressman Nisay. Tandaan nyo, take note nyo yan. Ari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI dahil nga dun sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Atty. Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon para nga sa planong impeachment complaint. At dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Yan ang malupit, mga kababayan. Tuloy muna natin. Pahayag ni Congressman Erice.
I'm still puzzled with what is the motive, because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang. It will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang lutong Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, 1 taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Jesus na konektado siya kay Pangulong Marcos. Tingnan niyo mga kababayan, konektado siya kay Pangulong Marcos. PPP, mga kababayan, party list. Na tila baga itong News 5 ay idinidikit or gustong ipahiwatig na itong suot ni Congressman Pulong ay pusong party list niya nitong nagsampa ng impeachment. Di ba mga kababayan, medyo malisyoso ang datingan nito na pinupukusan pa talaga itong t-shirt. Hindi po ang kahulugan niyan pusong yung hindi po yan Hindi po yan mga kababayan Iba po ito po yung party list ng pangingisda yata ito mga kababayan, yung sa kanyang anak ito yata or basta Duterte po ang nito. Magkaiba po ito, kaya lang bakit Diyos 5 pinupukusan ninyo ito? Ano ba ang pinupunto nyo rito? Hindi naman po ito, magkaiba naman Di ba mga kababayan, kayong nanonood, talinuhan nyo po Kumbaga agapan nyo po kaagad kasi minsan mayroong mga passers-by lang, mayroong napapadaan lang ng mga impormasyon. Hindi nyo napapalagpas nyo, kaya yun po ang trabaho namin na mga vloggers. Yung minsan napapalagpas po, na ibibigay po namin, nare-reactionan po natin, na i-analyze po natin at na-i-share namin sa inyo. Yun po, kaya pasensya na dun sa nagre-reklamo na, patuloy mo, patapusin mo muna. Kaya nga kailangan namin hindi patapusin para makita na natin kaagad itong mga ganito. Gets nyo? Ituloy natin. Rito ang kanyang pahayag. I have no links with the president himself. I've never met either the president or the first lady. What matters? Imposible naman hindi kayo nagkita ng first lady. Ikaw nga yung abogado noon na nagsampa ng kaso si Kukak dito kay Atty. Glinchong. What does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Jiggy, para naman kay House Speaker Bogie D, walang basehan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap na ng Secretary General ang impeachment complaint? Jiggy, ayon sa Secretary General ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras na matanggap na ng Speaker ay meron lamang silang 10 session days para isalang ito sa order of business sa plenaryo. At meron lang 3 session days para naman ma-refer ito sa Committee on Justice, kung saan tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo. Ayon sa rules ng Kamara, deemed initiated na ang isang impeachment complaint, oras nga na ma-refer ito sa Committee on Justice. At ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng panibagong impeachment sa parehong tao sa loob ng 1 taon, oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Jiggy, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga magre-resume ang sesyon dito sa Kamara at aabangan natin kung isasalang na ba ito sa itong naunang impeachment complaint sa order of business sa plenaryo, at mag-aabang din tayo kung may hahabol pa ang ibang impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General within this week. Nauna na rin kasing sinabi ng Makabayan Block na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na naunang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Nagampanan ng Pangulo. Ayan mga kababayan, dito na. Bigyan na natin ito linawin po natin mga kababayan. Ito pong si Bogie D, ito po yung pumalit kay Martin Romualdez. So, malamang sa malamang, hindi na po ito tao ni Martin Romualdez. Gets nyo? At kahapon, nareaksyonan natin, itong si Nisay ay tao ito ni Romualdez. Nagigits nyo na mga kababayan kung saan ako papunta. Ito yon.
Oo, malaki ang posibilidad na itong impeachment na ito ay muro-muro at hawsyaw lang. Dahil nga itong abogado, si De Jesus, ay dating abogado ni Kokak, no? Ni First Lady. Now mga kababayan, sa kabilang banda naman, mukhang seryoso po ito. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, itong magpinsan na ito ngayon, ay hindi na po sila nagkakasundo. Tingnan nyo po dito, itong hearing na to, di ba? Si Martin Romualdez na po ang tinutukoy dito, mga kababayan. Itong dalawang ito, out of nowhere, nakatakip po ang kanilang mukha. Hindi po pinatanggal ni Lacson para hindi po makilala ni Martin Romualdez. Ikaw na rin kaya? Ikaw na kaya ang magbigay ng mag-ala Chavit Singson. Alam nyo, mga kababayan, lahat po ay mayroon maaaring possibility mangyayari. Ako, naniniwala ako, magkakaiba tayo ng opinion ha. Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez. Pero paniwala ko mga kababayan, seryoso po itong impeachment complaint na ito. Nabahiran nga lang dahil nga po sa itong taong ito ay dating kakampi ni First Lady. Yun nga lang. Pero bakit ko po sinasabi mga kababayan na ito talaga seryoso? Sapagkat si Martin Romualdez at itong si contractor na nag-endorse na ito, parehas po sila ngayon pinakakasuhan ni BBM admin. Tandaan nyo po mga kababayan, bagamat hindi na speaker si Martin Romualdez, marami pa rin po ang kanyang galamay. Ang nakikita ko dito, ito ay parang nagsisilbing bargaining ni Martin Romualdez laban sa kanyang pinsan. Wag na wag mo akong tutuluyan. Pag tinuluyan mo ako, marami pa akong hawak na mga congressman dyan sa House of Crocodilos, Benedictus, Father Flavus, Magsaysay Awardes. Marami pa ako dyan, mga alipures. At isa na nga ito na contractor din na si attorney or si congressman Nisay. Now, kabayan, dagdagan ko pa para mas lalo pang mabuisit kayo. Sa totoo lang talaga, kahit hindi ito nag-file, nauna nga lang talaga ito tiyak na tiyak magpa-file ang Makabayad Black, ang mga impeying terorista. Kasi galit na galit po sila kay Marcos Jr. Di ba si Kulot Salot, sindikato, itong gobyerno ito, sabi ni Kulot Salot, di ba? Magpa-file at magpa-file yung mga yun. Mas lalo naman buisit na buisit tayo doon. Di ba? Baka walang sumuporta na mga Duterte supporters doon. Pero sa tingin ko, dito, baka mga kababayan, baka mag-giveaway na ang atin pong mga DDS supporters na maaaring mag-file. Wala na Naunahan na ito na lang. Dito na lang tayo sumugal. Kasi pag ito po, nagtuloy-tuloy na po ito. Kasi ayon nga dito kay Bujid mukhang mamadali nila. Di ba? Bilis, no? Ano yung kagad ito? Malamang tatangkain nila itong kaagad. Basura. Pero ito na ang laro, mga kababayan. Dito na ngayon gagana ang ating analysis. Wait and see tayo kung mangyayari ba talaga itong aking analogy. Kung hindi ito mangyari, let's say, halimbawa, ang matupad ay mapatunayan na talagang ito'y ginawa, sinadya lang talaga ito para hindi na ma-impeach si Marcos nitong 2026. Ganun man mga kababayan, ibig sabihin lang yan. Ibig sabihin lang yan, malamang nagkasundo na si Martin at ang kanyang pinsan, si Marcos. At hanggang dyan lang yan. Tandaan nyo doon sa DOJ dati, at ngayon ombudsman, si Martin, pinapakasuhan lang, civil case lang, administrative case lang, walang pulong. So, naalala niyo rin naman sa saldi ko, di ba?
Si Saldico, before, diyan ka lang muna. Kami nang bahala dito. Diyan ka lang muna. Di ba? Ano ka lang muna diyan, stipot ka lang muna diyan. Bandang huli, ikaw na ngayon ang huhulog sa bangin. Katulad ni Cabral. Iba si Cabral, iba 'yon. Di ba mga kababayan? Ganyan po ang nangyayaring laro ngayon. I hope na gets niyo po, bagamat medyo hindi pa ako ganun kapulido mag-deliver ng mga sequences, no? Pero sa tingin ko, matatalino naman kayo eh. Kayang-kaya nyo na ipagkunik-kunikta ang aking mga paliwanag at ang aking analogy. Basta tandaan lang po natin mga kababayan, popcorn muna tayo. Kain-kain muna tayo ng popcorn kasi nagkakagulo po sila ngayon. Samantalang, alam naman po natin, sa totoo lang magtotohanan tayo rito. Ipa-impinsa na si BBM, hindi nila ipa-impinsa si BBM. Andyan na yan eh. Totoo lahat yung mga wala pong pagtatalo yung totoo yung sinasabi ng ng complaint eh. Di ba? So ayan mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Totoo nga ba? Maganda nga ba ang motibo nitong complaint na ito? Naniniwala ba kayo? Pero para sa akin, wait and see tayo. Kasi may nag-uumpugan na matitindi ngayong pwersa ng kadiliman sa mga likod-likod, sa mga ilalim ng ating mga puwet. Kaya kung ako sa inyo, kumain na kayo ng kamuti para makautot kayo ng matindi kasi ang mga pwersa ng kadiliman nandyan sa ilalim ng ating mga puwet. Nagbabanggaan sila ngayon dyan. Para pagka nakautot tayo ng matindi, kakakain natin ng kamuti, talbog silang lahat, magkahilo-hilo yung mga yan. Okay mga kababayan, punta na po tayo sa ating batian portion, shoutout portion. Ayan, kung ano pong inyong masasabi. Sa comment section na po tayo mga kababayan. Ito ang atin naman pong mga nakarating dito sa dulo. Shoutout tayo sa kung sino mga nagpa-shoutout. Ito na. Nasaan na ba yun? Ito na mga kababayan. Abangan nyo na po ang inyong mga pangalan. Isa-shoutout na po natin. Dine. Shoutout boy. Basta sa Kapatagan, Lanao del Norte, nabali nagjod ang hangin. Nabali nagjod ang hangin. Ha. Sabi ni Budas Binsulan. Ayan. Budas Binsulan. Shoutout po sa inyo dyan sa Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte, shoutout po sa inyo dyan. Ayan, nabaliktad na raw pong hangin, sabi niya. Antonio Junior Barillano, Suli Duterte, mga Bisaya, watching from Germany. Salamat idol. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Germany. Antonio, sir. Nakatawa ka talaga, Sir BMR. Asartalo na naman mga BBM dyan. Ha. Watching from Singapore. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Singapore, ma'am. Enthusiastic. Ayan, enthusiastic cat. Oy. Ano to? Kiko Barsaga, ha? Sabi naman ito, good afternoon, I Lord BMR. Ang galing mo talaga, Mang Asar. Lalo na pag tumawa ka. Solid days po ako, watching from Taiwan. Yun, Ma'am Tano. Florencianero. Ayan, Florencianero. Florencianero. Sorry. Kasi may nagdudugtong-dugtong ni YouTube nakakainis eh. Ginagawa tayong grade 1 eh. Ayan. Shoutout po sa inyo sa Taiwan ha, Ma'am Florencianero. Watching always here, BMR in Ireland. Happy Marcos impeach. Happy na pala si Marcos pag ma-impeach, no? Sabi ni Maribek Dominguez, shoutout po sa inyo dyan sa Ireland. Ano ba salita ng Ireland? English din ba yan? Sabi naman dito, happy ako BMR from Escalante City. Negros ito siguro, Oriental to, no? Happy rin ako, Mikay, shoutout po sa inyo dyan sa Escalante City, Negros. Magandang balita po, Harinawa, at ma-impeach si BBM. Dami kong tawa sa iyo, BMR. Ang saya-saya mo habang nagbabalita. Masaya din po ako from Batangas City. Alaay, Kabatang! Kabatang! Nagbarik ka na ba diyan? Bini Luntok. Shoutout po sa inyo, Bini Luntok, Kabatang. BMR watching from Auckland, New Zealand. Go, your channel and go Duterte. Sabi ni
Rindon Juan. Uy, shoutout sa inyo dyan sa Auckland, New Zealand. Rindon Juan. Pray tayo, VMR, na matapos na ang paghihirap sa ating bansa, sabi ni Makita Bali. O yan, shoutout sa inyo, Makita Bali. Ang galing mo, idol, watching from Saudi Arabia. Shoutout din sa iyo, Rimi Ributar. Yan, sa Saudi Arabia. Thanks, brother, for you are the best more than all. You're so stronger. You have your own faith. And by doing this, all you've done in a good job that called the attention of million Filipinos who are suffering for the last 3 years now done by this continuing corruption of present admin. Sabi naman ni Alfredo Dingkong. Tagasan po kay Sir Alfredo Dingkong. Shoutout sa lahat watching from London. Sabi naman ni Lucy De La Cruz. Shoutout po sa inyo sa London, Ma'am Lucy De La Cruz. Watching from Taytay. Pa-shoutout naman po. Sabi naman ni Ima Nisisito. Shoutout po sa inyo dyan sa Taytay, Rizal. Watching from Montreal, Quebec, Canada. God bless to all Duterte family forever, the best. Sabi ni Lourdes Mendoza. Shoutout sa inyo dyan sa Montreal, Canada. Watching from Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao, Philippines. Virgie Saludsod. Shoutout po sa inyo, Virgie Saludsod. Ayan, sino pa? Love You News Malaysia. Oh, si Rusi Leong, Apakabar sa Malaysia. Shoutout sa inyo. God bless po sa inyo, Vimar, watching from Carmen, Agusan del Norte. Dami nating viewers sa Agusan del Norte. Mayroon din taga Del Sur. Saan ba si Lulong dyan? Ng malaking buhaya. Mark, Mark Sipirabadan. Yan. Shoutout po sa inyo sa Carmen, Agusan. Praying na sana tuloy-tuloy na ito. God save Philippines. Watching from California, sabi ni Alicia Kakayuran. Shoutout po sa inyo sa California, Ma'am Alicia. Inby, New Brunswick, Canada. Sabi naman ni Leon. Shoutout, sir, sa New Brunswick, Canada. Ayan, Sir Leon. There, Sir Bimar, watching. Uy, mayroon pang there, Sir Bimar. Watching from Italy. Buongiorno sa Italy. Very good news po. Okay po ang balita. Tuloy mo po support ako sa ating DDS vlogger, saying always the truth. God bless Filipino that support from Duterte family. Paulino Brazal na taga-Italy. Ang apelyido niya Brazal. Shoutout po sa inyo sa Italy. Paulino Brazal. Good day, watching from Antipolo, Solid DDS. Sabi ni Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, shoutout po sa inyo dyan sa Antipolo City. Good evening, Sir Bimar, watching from Maryland, USA. Ang tagal na po akong nanonood sa inyo, sir, at subscribers din po ako ninyo. Ako, Sir Bimar, God bless. Sabi ni Lynn Bugas. Oy, damo ang bugas. Ako may rito, wala na. Mahal ang bugas dito sa Metro Manila. Lynn Bugas, shoutout po sa inyo. Shoutout watching from Norway. Lagi po akong nanonood ng programa nyo. Sabi ni Rosalinda Da Castro. Rosalinda Castro pala, sorry. Rosalinda Castro, shoutout po sa inyo sa Norway. Ayan, international, buong mundo na tayo mga kababayan, iba't ibang bansa. Cotabato City, Maguindanao, Mindanao. Wahida Iman, shoutout po sa iyo dyan sa Maguindanao. Uy, may mga viewers tayo sa Maguindanao. May kapag-anak ako dyan. Watching from Hong Kong, Ludivina Labadan. Shoutout po sa inyo, Ludivina Labadan sa Hong Kong. Watching from Belgium, Europe, si Faye Ablong. Shoutout po sa inyo, Ma'am Faye Ablong sa Europe, Belgium. Like dan from Davao City. Ayan, si Loretta Naong. Shoutout po, Ma'am Loretta Naong sa Davao City. Good morning from Bristol, United Kingdom. Rosemary Pinida. Shoutout po sa inyo, Ma'am Rosemary Pinida sa Bristol Kingdom, United Kingdom pala, sorry. Vimar, good day, watching from Davao City. Amanda Francisco. Shoutout po sa iyo, Amanda Francisco sa Davao City. Filipino Boy, shoutout din sa iyo, Filipino Boy. Shoutout watching your vlog, sabi ni Anita Oliveros. Shoutout po sa iyo, Anita Oliveros.
Watching from Hong Kong, Isabel Binwag. Shoutout po sa inyo. Isabel Binwag. Watching Switzerland. Thank you, Vimar, sa mga info. Sabi naman ni Vicky. Shoutout sa inyo, Ma'am Vicky. Oh my beloved Almighty God, thanks God. You are so good to us. We the Filipino of the Philippines. We love you, God, for taking care about future. Thanks be to God. You heard our voices and give us hope our future. We thank you, God. Amen. Sabi ni Revica Ferrer. Taga saan po kayo, Ma'am Revica Ferrer? Good job, pare. Cheers from Jel, Sydney, Australia. Jel. Shoutout sa iyo, Jel, Sir Jel. Parang Jel. Parang Jel. May tagay ba tayo dyan? Sydney, Australia. Watching from Hernani, Eastern Samar. Ghost Walker. Ayan, Ghost Walker, Hernani, Eastern Samar. Maupay nga kulop haiyong matanandida sa Western Samar. Ciao, Vimar Vlog. Watching from Rome, Italy. Solid Duterte, thank you. Good news yan. God bless, sabi ni Faye Valeriano. Yun, shoutout po sa inyo, Ma'am Faye, sa Italy. Go, Sir BMR. Ingat po. We are Dedes watching from Baguio City. Shirley Puksol. Matago-tago tako amin. Na imbaga malumgad kayo amin, mga taga Baguio. Ma'am Shirley. Shoutout, sir, from Carmen Bohol. Madyong hapon nga rin dyong tanan sa mga taga Bohol. Teresita Tadano. Dano pala. Teresita Dano. Good day, BMR, watching from Iloilo. Sabi ni Eleanor Perez. Oy, damo nga salamat dira sa Bacolod, kag Iloilo. Eleanor Perez, guwapang amiga. Damo bagay ng kwarta dira. Pa-shoutout idol, Jim Padillo from Cebu City. Padillo Jim, shoutout sa iyo diha sa Cebu City, sa Dakbayan, sa Sugbo. Hi Sir Bimar, I'm watching in Saudi Arabia. Annabel Dominguez, shoutout po sa inyo, Annabel Dominguez sa Saudi Arabia. Watching from Toronto, Canada. Thanks for all things you're saying. I am a fan, sabi ni Margar Taduran. Shoutout po sa inyo sa Canada, Ma'am Margar Taduran. Idol Bimar, sir, watching your channel always from Bohol, Philippines. Sabi naman ni Chris Vito. Oy, mga bulanon, daghan na jud dire mga taga Bohol. Watching from Canada na naman. Ang dami sa Canada, no? Hermir Raval. Shoutout sa inyo, Ma'am Sir Hermir Raval. Watching from Abu Dhabi, UAE. Oy, Abu Dhabi, ano ba yun? Sabi yung Amats. Diyan ba yun sa UAE? Prisi Laurito, shoutout sa inyo dyan sa UAE. Ang sabi nga ni BBM, sa Amats. UAE. Maraming salamat po. Kung ano po inyo masasabi, paki-comment nyo po dyan sa baba. At comment din po kayo, pa-shoutout naman BMR. Taga dito ako sa lugar na ito. Pilipinas, as always. Bye-bye!